Mahigpit ang naging babala ni Pangulong Marcos Jr. sa mga sindikatong sangkot sa mga karumal-dumal na krimen sa bansa. Tulad na lang ng isyu sa mga nawawalang sabungero. Samantala, matagumpay na kampanya laban sa iligal na droga at pagbabalik loob ng mga dating rebelde, ibinida rin ng Pangulo sa kanyang zona. Ang detalye sa report ni Harley Valbuena. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Yan ang matapang na babala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address laban sa mga nasa likod ng krimen sa mga nawawalang sabungero. Tiniyak ng Pangulo na may kalalagyan ang mga sindikato o sino mang sangkot sa karumal-dumal na krimen. Sa usapin ng seguridad, tiniyak ng Pangulo ang pagpapalakas sa kapulisan at sandataang lakas. Ayaw ring pakampante ng Pangulo sa pagbaba ng krimen ng bansa, kaya hindi titigil ang police visibility sa mga komunidad para sa implementasyon ng 5-minute rule sa pagresponde. Ibinida rin ang pagkakakumpiska sa halos 83 bilyong pisong halaga ng iligal na droga at pagkakaaresto ng mahigit 153,000 drug suspect. Siniguro rin ng presidente na dadaan sa butas ng karayom ang mga pusher bago makabalik dahil nagpapatuloy ang operasyon laban sa malalaki at maliliit na drug dealer. Ipinagmalaki rin ito na wala nang natitirang grupo ng mga gerilya sa bansa. Ang mga dating rebelde ay nagbalik na sa pamahalaan. At sa wakas, wala na ring nalalabing grupong gerilya sa bansa. Titiyakin ng pamahalaan na wala nang mabubuo muli. Magkakasangga ngayon ang AFP, PNP at mga dating rebelde sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa BARM. Sa usapin sa West Philippine Sea, paigtingin ang pagbabantay sa mga teritoryo, pero mananatili ang mahabang pasensya ng Pilipinas. Wala ring magbabago sa foreign policy ng bansa. Sa harap na rin ng nakatakdang pag-host ng Pilipinas ng 2026 ASEAN Summit. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Masayang binati ng pinakamataas na pinuno ng bansa ang mga bagong halal na senador at kongresista para sa 20th Congress. Pero sa Pangulo na rin mismo nang galing na may napagtanto siya sa nagdaang 2025 midterm elections. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Sa pagpasok sa huling 3 taon ng kanyang termino, sinabi ng Pangulo na ang mga natutunan niyang leksyon sa mga Pilipino ang magbibigay sa kanya ng gana at sigla sa trabaho. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.